serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hustisya sa pinaslang na radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa Philippine National Police na agad imbestigahan ang krimen at hulihin ng suspect. Sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, mariing kinokondena ng Pangulo ang pagpatay kay Juan Humalon o mas kilala bilang Johnny Walker ng 94.7 Calamba Gold FM. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na walang lugar sa isang demokratikong bansa ang ganitong uri ng karahasan. Ipinaabot din ng Pangulo ang kanyang pakikiramay sa naulilang pamilya ni Humalon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, nasa kamay na ng Philippine National Police o PNP ang kuha sa CCTV ng dalawang suspect sa pamaril at pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Ayon kay Misamis Occidental Provincial Police Office o PPO spokesperson Alma Lori Pescador, isa sa ilalim sa enhancement ang video para matukoy ng malinaw ang mga mukha ng mga suspect na nakuna ng kamera sa pagpasok sa gate ng 94.7 Calamba Gold FM. Sinabi ni Pescador na may dalawang witness na ang Special Investigation Task Group o SITG sa insidente, kabilang ang isang empleyado ng radio station at babaeng working student na tumutuloy sa bahay ng broadcaster. Nagpanggap na mananawagan sa radyo ang mga suspect sa bahay ng biktima kung saan naroon ang radio booth. Nang pagbuksan ng gate ng empleyado, bigla itong tinutukan ng isang suspect habang ang isa namang suspect ang pumasok sa radio booth at bumaril sa biktima. 4 na anggulo ang tinitingnan ngayon sa insidente, kabilang ang posibleng kaalitan, habang hindi muna binanggit ang 3 pa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Samantala, mariing kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pagbaril at pagpatay sa isang radio announcer habang nagsasagawa ito ng live broadcast sa Calamba, Misamis Occidental. Kinilala ang biktima na si Juan Humalon o Johnny Walker ng 94.7 Calamba Gold FM
57 years old na malapitang pinagbabaril sa home-based radio booth nito sa kanyang tahanan sa barangay Don Bernardo, Neri. Batay sa ulat ng pulisya, nagtungo sa bahay ni Humalo ng suspect dahil may mahalagang ipa-anunsyo umano sa radyo nang bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan ang broadcaster. Tinamaan ang ibabang bahagi ng labi nito papunta sa likod ng kanyang ulo. Kitang-kita ang krimen sa programa ng broadcaster na kumalat na sa social media. Sinabi naman ng NUJP na mas kasumpa-sumpa ito dahil nangyari pa aniya sa mismong bahay ni Humalon na nagsisilbing radio station. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. tiniyak ang 100% suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagtiyak ay ginawa ni Acorda kasunod ng lumulutang na ulat na may namumuong planong destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang 100% suporta ng Philippine National Police o PNP sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pagtiyak ng PNP Chief ay kasunod ng lumutang na ulat na may namumuong destabilization plot laban sa pamahalaan na una na ring pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa PNP Chief, wala siyang nakikitang rason para magkaroon ng destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon dahil very stable ang gobyerno. Mabilis din niyang kumilos ang gobyerno sa ilang mga issue na nakaapekto sa mga pulis at sundalo gaya ng usapin ukol sa Military and Uniform Personnel o MUP Pension Scheme. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa publiko na walang banta na pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa AFP, misquoted ang naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. kaugnay sa umano ay destabilization plot. Nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na ang pahayag ni Bronner ay kaugnay sa ilan lamang individual na target guluhin ang kasalukuyang kapayapaan at kaayusan sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binigyang diin din ni Aguilar na walang banta para pabagsakin ang gobyerno sa marahas na pamamaraan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na naghahandog ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng serbisyo medikal, pinansyal, trabaho, edukasyon at iba pa. Inihayag ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. bilang kinatawan ni Pangulong Marcos na layunin ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na makapagbigay ng maaasahang serbisyo ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ayon pa kay Lagdameo, alinsunod ito sa adhikain ng Pangulo na maisulong ang isang bagong Pilipinas kung saan na ipaaabot ang serbisyo ng gobyerno sa mabilis, maayos at abot kamay ng bawat Pilipino. Tiniyak ni Lagdameo na may maasahang gobyerno ang mga Pilipino na laging nakaantabay lalo na sa mas nangangailangan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pinag-aaralan naman ng Kongreso ang mas matapang na aksyon o sagot ng Pilipinas sa ginagawang bullying ng China sa West Philippine Sea o WPS.
Sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na irerekomenda nito sa Executive Department ang mapag-aralan pang aksyon para sa nasabing issue. Ayon kay Romualdez, marami namang pamamaraan para tapatan ng Pilipinas ang ginagawang ito ng China bukod sa mga diplomatic protests. Dagdag pa niya ang pagpayag sa pagpapatrol ng mga kaalyado sa West Philippine Sea anumang oras para masiguro ang malayang paglalayag sa naturang lugar at walang maaaring gumambala. Kamakailan ay inakusahan ng China ang Philippine Navy na pumasok umano sa kanilang teritoryo sa Scarborough Shoal. Mariin namang itinanggi ito ng Philippine Navy at sinabing nagpapatrolya ang BRP Conrado Yap sa Bajo de Masinloc sa Zambales na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Speaker Martin Romualdez inihayag na pangunahing tututukan ang nalalabing LEDAC at SONA priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. matapos ang 5 linggong break ng Kamara. Ayon kay Romualdez, kabilang sa tututukan ang panukala para sa pagbuo ng Department of Water Resources and Services at Water Regulatory Commission, Tatak Pinoy o Proudly Filipino Act, Blue Economy Law, amenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, Government Procurement Reform Act at Cooperative Code, Budget Reforms Modernization, National Defense Act, New Government Auditing o Auditing Code, Philippine Defense Industry Development Act at Motor Vehicle Users Charge o Road Users Tax. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Matapos ang 5 linggong break, ay balik trabaho ngayong araw ang Kamara. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pangunahing bilang tututukan ang nalalabing LEDAC at SONA priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang dito ang panukala para sa pagbuo ng Department of Water Resources and Services at Water Regulatory Commission, Tatak Pinoy Act, Blue Economy Law, amyenda sa EPIRA, Government Procurement Reform Act at Cooperative Code, Budget Reforms Modernization, National Defense Act, New Government Auditing Code, Philippine Defense Industry Development Act at ang Motor Vehicle Users Charge. Kasama rin sa titiyagan ng Kamara sa pagbabalik sesyon ay malagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2024 General Appropriations Bill na siyang lifeblood ng pamahalaan. Targetan niya ng Kongreso na maisumite sa tanggapan ng Pangulo ang budget bill bago matapos ang taon. Mataas naman ang kumpiyansa nila na mabilis matatalakay ng Senado ang panukalang pambansang pondo. Nobyembre 4 na formal na i-turn over ng Kamara ang 2024 GAB sa Senado. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senate Minority Leader Coco Pimentel nanawagan sa mayorya ng Senado na huwag madaliin ang pag-aproba sa panukalang 2024 National Budget. Ayon kay Pimentel, posibleng bumaba ang kalidad ng magiging interbensyon ng Senado sa 2024 General Appropriations Bill o GAB kung mamadaliin ang pag-aproba dito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Aapila si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa majority block ng Senado na huwag madaliin ang pagpapasa ng 2024 General Appropriation Bill o GAB. Ito ay matapos sabihin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target ng mataas na kapulungan na maaprobahan sa huling pagpasa ang 2024 GAB sa November 27. Sinabi ni Pimentel na kakausapin niya si Senate Committee on Finance Chairman Senador Sonny Angara na ayusin ang timeline ng pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para magkaroon ng sapat na panahon
trabaho ng minority bloc na busisigit ito, lalo na dalawa lang sila sa Senado. Paliwanag ng senador, posibleng bumaba ang kalidad ng magiging intervention ng Senado sa 2024 GAB kung gagawing pasasan ang pag-aproba dito. Inumungkahian niya ng minority leader na sa unang bahagi ng kanilang deliberasyon ay talakayin muna nila ang mga panukalang pondo ng mga mahalaga at kritikal na ahensya ng gobyerno. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Biyernes, Nobyembre, Agis. Layunin ng pagbisita ni Horta ang pagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at Timor-Leste. Sa kanyang state visit ay tatalakayin nito ang iba't ibang kooperasyon sa larangan ng technical, political, edukasyon at ekonomiya. Samantala, sa ginanap na bilateral meeting sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia noong Mayo, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng Pilipinas sa Timor-Leste sa pagiging full-fledged member nito sa naturang regional bloc. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makaraang maibalik ito sa pwesto bilang pinuno ng LTFRB. Sa isang pahayag, sinabi ni Guadis na ikinararangal nito ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo na maipagpatuloy ang kanyang pagseserbisyo sa bayan. Matatandang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na binawi na ng Office of the President ang suspension order na ipinataw kay Guadis matapos bawiin ng nag-iisang witness na si Jefferson Tumbado ang pahayag at alegasyon laban sa opisyal. Kasunod dito, nangako si Guadis na muling maglilingkod ng buong tapat at epektibo sa ahensya at taong bayan para sa paghatid ng maaasahang pampublikong transportasyon sa bansa. Patuloy din aniya nitong pagsisikapang matugunan ang mga isyong kinahaharap ng sektor ng transportasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kinumpirma ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio na tatanggap ng benepisyo mula sa pamahalaan ng Israel ang pamilya ni Angeline P. Aguirre, isa sa mga overseas Filipino worker o OFW na nasawi sa kaguluhan sa nabanggit na bansa. Aniya, seryoso ang gobyerno ng Israel sa pagbibigay tulong sa mga naiwang kaanak ni Aguirre at walang humpay ang pagtawag nito sa OWA upang asikasuhin o upang maasikaso ang bagay na ito. Ayon pa kay Ignacio, mismong konsul ng Israel ang lumapit sa OWA at sinabing ituturing na isang Israeli citizen si Aguirre at anumang benepisyong tinatanggap ng mamamayan ng bansa ay ibibigay kay Aguirre. Ibinahagi rin ni Ignacio na mula 94,000 pesos hanggang 134,000 pesos kada buwan ang maaaring habang buhay na tatanggapin ng pamilya ni Aguirre mula sa gobyerno ng Israel. Si Aguirre ay itinuturing na bayani ng hindi iwanan ang inaalagaang Israeli sa kabila ng paglusob ng militanteng grupong Hamas sa kanilang lugar. Oktubre 7 nang masawi si Aguirre at naiuwi ang kanyang mga labi nitong Nobyembre 4 sa kanilang tahanan sa bayan ng Binmaley, Pangasinan at inilibing nitong Nobyembre 5.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mabigat na trapiko ang bumungad sa mga motorista sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway umaga ng Lunes. Sa monitoring ng pamunuan ng NLEX SCTEX, alas 6 pa lamang ay naranasan na sa bahagi ng May Kawayan Interchange southbound at Valenzuela patungong NLEX Harbor Link Interchange southbound ang mabigat na volume ng mga sasakyan. Dahil dito, nasa 20 hanggang 30 kilometers per hour lamang ang running speed ng mga sasakyan sa May Kawayan Interchange southbound habang 30 to 40 kilometers per hour naman sa Valenzuela patungong NLEX Harbor Link Interchange southbound. Sa kabila nito, light traffic naman ang umiral sa Mindanao Avenue, Balintawak at Bocaue Toll Plaza sa nasabing panahon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kadiwa sa National Irrigation Administration o NIA Quirino, inilunsad sa pangunguna ni NIA Administrator Guillen, murang bilihin at sariling produkto ng mga magsasaka itinampok. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Iniswat ni National Irrigation Administration Winonia Region 2 ti Kadiwa sa NIA Quirino Irrigation Management Office nagtipunan ije di pantan nagtipunan Quirino iti panangidaulo ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Dito nga inisyatibo kat nakalinya iti programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a pangatuan ti birok dagiti lokal a mannalon mangalap ken makinkukwa ka dagiti babasit a negosyo. Gandat dayto nga aramidan ang laka ken di kalidad ti magatang para iti tunggal Pilipino. Dayto nagbaligya programa ket resulta moten ti panagtitinulong dagiti na dumadumang irrigators associations nga adda panangipan nakkel kadagiti bukod da produkto ken naduras nga apit. Nagbalin pa posible ti daytoy a proyekto ti panangilako ti nalaka a bagas iti gatad a 20 ket 5 pesos kada kilo. Kasuportar moten daytoy iti tarigagay ni presidente nga aramidan na nalaka ti bagas ditoy Pagilian. Manipod Tugigaraw City daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Pumunta naman tayo sa Baguio City. Segregasyon ng ilang bahagi ng Camp John Hay Reservation Area inihain na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang kabuuang ulat ihatid sa atin ni Jong Munar. Naitilan ti Kongreso ti may sangasingasing alinteg para ti panakaisina iti sumagmamanaw paset ti Camp John Hay Reservation Area. Sigon kani Baguio City Representative Marco Impilanan iti House Bill No. 9428 nga daan panggep abang isina kadagiti lote manipo ti Camp John Hay Reservation nakas alienable and disposable tapno mapulubusan dagiti residente kadagiti nasa lugar amang patitulo kadagiti okuparenta a lote. Inlawlawag ni Go at the ownership can control ti Camp John Hay asigo de base militar ti Estados Unidos kat na
ipaima ti Basis Conversion Development Authority manipod pimanaw dagiti puwersa ti Amerikano. Dahito ikat babayan ti Republic Act No. 7227 wenno Basis Conversion and Development Act of 1992 anong bukel iti BCDA nga iso ti mangimanehar ken administrador dagiti aming asikod da base militar ti Amerika dito Pilipinas akas government controlled corporation. Impaganatgat ni Go akid kidawen na iti panakaprobati naso nga bill tapno madan matan iti talna iti panunot dagiti residente no may proseso ken makaaladan iti titulo iti daga ang nagsaadan iti pagtaingan digitoy. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, mga PDL sa San Andres District Jail sa Catanduanes. Sinimulan na ang paggawa ng mga parol bilang kanilang kabuhayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Igpuuna na kan mga persons deprived of liberty o PDLs na yaon sa San Andres District Jail sa probinsya nin Catanduanes ang paggibo kan mga parol na sa indang ipapabakal ngunya nakapaskuhan. Taon-taon ining pigsasagibo kan mga inmates sa nasabing district jail nasaro sa livelihood programs kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga PDL. Susok ki Jail Officer 1 Journalist De Leon, an Unit Welfare and Development Officer kan BJMP San Andres, an kabakalan kan income generating activity na inima pasiring giraray sa mga PDL na nagsagibo kan mga parol tanganing makatabang gilayon sa indang mga pamilya dawa na sinda na sa laugan presuhan. Magigirumdumang kan nakalis na taon nagpagibumanin mga parol sa PDLs ni San Andres ang Catanduanes State University sa kod ang lokal na gobyerno kan Catanduanes para sa indang kanya-kanyang giant Christmas tree kung saan ang kinita hali digdi napunta para sa Noche Buena package kan mga PDL asin sa indang mga pamilya sa luwas. Sa ngunyan, bukas ang BJMP San Andres para sa mga mauot mag-order kan mga parol asin makataong tabang sa mga nasabing PDL. Hali Virac Catanduanes, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Pinakaunang MSME Digitalization Caravan isinagawa ng Department of Trade and Industry sa Cebu. Pakinggan natin ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Malampuson nga napahigayon sa Department of Trade and Industry diri sa Subo ang labing unang nga hugna sa Micro, Small and Medium Enterprises kon MSME Digitalization Caravan sa 7 ka mga lugar sa lalawigan. Ang maong inisyatibo nagsuporta sa digital transformation sa mga MSME sa Cebu sa tabang sa mga industry leaders sama sa Smart, PLDT, GCash, Globe ug Maya. Ang mga magpapatigayon gikan sa sektor sa hotel, restaurant, tourism, retail ug manufacturing mao'y nahimong partisipante sa maong karavana. Gidala kini sa DTI ngadto na sa 8 ka mga lungsod sa 7 ka distrito sa Sugbo nga gilangkuban sa Alegria, Balamban, Dalaget, Karkar, Bugo City, Danau City ug lungsod sa Consolacion. Mukabat sa kapin 200 ka mga MSME ang nakabenepisyo sa maong programa. Ang mga partisipante gipaubos sa pagbansay-bansay, informative sessions ug presentation gikan sa mga digital platform partners aron mahana sila sa paggamit sa digital payment system. Gikan dinhi sa RP1 Cebu, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Seminar patungkol sa digitalization para sa mga MSME idadaos naman sa DTI Iloilo ngayong Nobyembre. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni JP Hervas mula sa Iloilo. Magahiwat sang seminar Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo angot sa digitalization sa bunga bulan sa Nobyembre.
Ang aktibidad nga gintiguluhan local startups driving digitalization nagatuyo nga patbato ng e-commerce, digital marketing kag cryptocurrency kaupo ng mga local startups sa rehiyon. Suno sa DTI Iloilo, subong nga aral na kita sa digital age ang ahensya. Handa kay angot ang mailonggo sa mga local startup para mangin masulay ang ila digitalization journey. Lakip sa mga ginalauman nga magahambal kay magapaambit sang ilang mga experience ang mga tiglawas sang Dame Digital, Pitch Strategies Incorporated, Bakal Lokal, kag Insight Blockchain Solution. Ang nasambit nga seminar natala na hiwaton sa Nobyembre 21. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Police nakatutok na sa seguridad para sa paparating na Christmas season. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Human nagmalinawon ang barangay ug Sangguniang Kabataan Elections ingon man ang kalag-kalag sa Davao City nakatutok na karon ng Davao City Police Office alang sa pagbantay sa umaabot nga Christmas season. So sa press conference gibutiyag ni DCPO Director Colonel Alberto Lupas nga nakalatag na ang ilang mga lakang pangseguridad aron bantayan ang tibuok syudad ilabi na nga ubay-ubay na ang nagadagsa sa dakbayan. Sumala ni Lupas nga isa sa mga ginatutukan karon ang pagpakgang sa crimes against property tungod ginalauman niini nga mutaas ang insidente sa kawat og tulis kung magsing-abot na ang Pasko. Mayroon kami ginagawa ngayon na ito na initiative of our General Director, Police Brigadier General Alvin Delgo. Yung ating patrol Rio Jose, alam niyo naman yan. Mas lalo pa namin maitingin yan, no? Gikan sa DXRP Davao, ako si Armando Feniquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Nalampasan ng Bureau of Customs o BOC ang target collection nito para sa Oktubre taong 2023 na may halos 80 billion pesos na total revenues. Batay sa preliminary data, nakakolekta ang BOC ng abot sa 78.616 billion pesos noong Oktubre, nakapagdala ng 1.4% na pagtaas o 1.084 billion pesos na higit sa target collection nito para sa buwan. Para sa 10-month period mula Enero hanggang Oktubre, umabot sa 739 billion pesos ang kita ng BOC na may 2.4% na higit pa o 17.287 billion pesos na mas mataas kaysa sa 721.1717 billion pesos target collection nito para sa nasabing panahon. Sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, tumaas din ng 3.57% o 25.482 billion pesos ang kita ngayong taon mula sa koleksyon noong nakarang taon na 713.522 billion pesos. Matatandaang lalo pang pinalakas ng BOC ang mga pagsisikap nito sa trade facilitation nitong Oktubre 18.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Kamara at Senado. Kasabay ito ng formal na turnover ng mababang kapulungan ng 2024 General Appropriations Bill sa Senado. Ayon kay Romualdez, nakapaloob sa panukala ang 194.5 billion pesos na realigned funds para palakasin ang national security ng bansa, proteksyonan mula sa epekto ng pandaigdigang inflation at tiyakin ang seguridad sa pagkain. Sa maikling mensahe ay pinasalamatan ng House Leader ang lahat ng miyembro ng Kamara sa pagkilatis sa budget at pagtiyak na maipasa ito sa tamang oras. Sinabi rin nito na bilang pagtalima sa desisyon ng Korte Suprema ay nagpatupad sila ng reforma para sa tuluyang pagbuwag ng pork barrel system. Umaasa naman si Romualdez na magtutuloy-tuloy ang kooperasyon ng dalawang kapulangan para sa pagpapabuti ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang McDonald's Philippines na makakapagtalaga sila ng mahigit 500 empleyado ngayong taon sa ilalim ng Job Start Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layunin ng Job Start Program ang tulungan ang mga bagong college graduates at mga out-of-school youth na kahit first-year high school lang ang tinapos ay makakuha ng trabaho. Magsisimula sa 10 araw na Life Skills Training Program ang mga benepisyaryo ng programa na may allowance mula sa DOLE at sa Public Employment Service Office o PESO. Magkakaroon din sila ng technical training sa McDonald's Philippines at dadaan sa job matching at referrals sa mga business partner ng programa. Magkakaroon muli sila ng training sa loob ng 3 buwan o 600 oras na may allowance mula sa DOLE at 75% ng minimum wage ay babayaran ng McDonald's Philippines. Nagsimula ang McDonald's Philippines nang may 31 benepisyaryo noong nagsimula ang Job Start Program taong 2016. Una nang sinabi ng McDonald's na layunin nilang mas maraming ma-hire na senior citizens at mga persons with disability sa Maynila. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinanghal si San Miguel bigman Junmar Fajardo bilang Most Valuable Player ng PBA sa ika-7 pagkakataon ng kanyang makinang na career. Ito na ang pinakamaraming individual award sa kasaysayan ng PBA. Iginawad sa kanya ang Leo Trophy na pinangalanan sa kauna-unahang commissioner ng liga na si Leo Prieto bago magbukas ang PBA Season 48 nitong linggo. Nakakuha ng 1,244 statistical points si Fajardo at 152 at 852 mula sa player at media votes ayon sa pagkakasunod para angkinin muli ang corona kung saan nahigitan niya si Scotty Thompson at Christian Standhardinger ng Ginebra. Bukod sa MVP award, ang miyembro ng Gilas Pilipinas ay napasama din sa First Mythical at All-Defensive Team. Pinangalanan naman si Justin Arana ng Converge bilang PBA Rookie of the Year habang Most Improved Player of the Year naman si Maverick Ahanmisi ng Ginebra Gin Kings.
Bukod kay Fajardo, Thompson at Stan Hardinger, pasok din sa first mythical team sina Jamie Malonzo ng Ginebra at CJ Perez ng San Miguel. Kasama naman nina Fajardo at Stan Hardinger sa all-defensive team sina Gio Halalon ng Magnolia at Cliff Hodge at Chris Newsom ng Meralco. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maganda ang naging panimula ng Magnolia Chicken Timplados kung saan tinalo nila ang TNT Tropang Giga 110-102 o 102 sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup nitong linggo na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Agresibo ang panimula ng Timplados bago nila pinagod ang Tropang Giga na pilit lumaban sa huling quarter para kunin ang kanilang unang panalo kung saan may import ngayong komperensya. Naka-31 puntos ang import ng Magnolia na si Tyler Bay bukod sa halimaw na 20 rebounds. Nagdagdag naman si Mark Baroka ng 19 na puntos habang hindi nagpahuli si Paul Lee na kumuna ng 17 puntos. Nasayang naman ang nagawang 37 puntos ni import Quincy Miller ng TNT na nakakuha din ng 28 puntos kay Calvin Oftana. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinataob ng De La Salle University ang University of the Philippines 88-79 sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament sa harapan ng 13,469 fans sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang nangungunang kandidato para sa Most Valuable Player Award na si Kevin Kiambao ang nanguna sa ika-4 na panalo ng Green Archers kung saan tumagpa ito ng 22 puntos at 12 rebounds kasama na ang 3 steals at 2 assists. Naging balanse ang atake ng Lasal kung saang 4 pang players ang nakagawa ng double digits. Ikalawa sa scoring department si Evan Neal kung saan nakapagtapos siya ng may 17 markers, 4 na rebounds, 6 na assists, 1 block at 1 steal. Si Mike Phillips na may double-double sa nalikom nitong 15 puntos at 12 rebounds habang sina Jonel Policarpio at Francis Escandor ay kapwa nakagawa ng 11 puntos bawat isa. Samantala, pinangunahan naman ni CJ Cancino ang UP sa nagawa nitong 10 puntos kasama na ang 5 rebounds at 2 steals habang nagtapos sina Janjan Felicilda at Harold Alarcon ng 13 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Hindi nakapaglaro si reigning MVP Malik Diouf ng Fighting Maroons pati na rin si JD Kagulangan. Napaganda ng Green Archers ang kanilang record sa 7-3 para dumikit sa second place National University Bulldogs na may 8-2 marka. Ang UP naman ay tumabla sa Bulldogs na bumagsak sa 8-2 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa ikalawang pagkakataon ay nakunan ang TV host, actress at content creator na si Alex Gonzaga sa magiging anak sana nila ng asawang si Lipa City Councilor Mikey Morada. And nito lamang October ay nangyari ang second miscarriage ni Alex base sa panayam sa kanya ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks. And kwento ng vlogger na kunan daw siya matapos silang sumailalim ni Mikey sa tinatawag na in vitro fertilization o IVF, ang proseso ng pagbubuntis kung saan pinagsasama ang itlog ng babae at similya ng lalaki sa isang laboratorio. And inamin ni Alex na nagdesisyon sila ng kanyang asawa na dumaan sa nasabing procedure dahil sa nararamdaman nilang pressure. Kung dito may napanood siyang panayam tungkol kay former US First Lady Michelle Obama kung saan nakunan din ito bago manganak sa pamagitan ng IVF. Kwento ng actress at TV host, quote and quote, basta nakita ko sinabi niya na magkakaroon siya ng miscarriage, then after 2 years hindi sila makapag-conceive ni Barack. So sabi niya mag-IVF siya. So by 34 nag-conceive siya, then at 36 through IVF pareho yun. Nang makunan nga si Alex ay humingi raw siya ng paumanhin kay Mikey na talagang all out ang suportang ibinigay sa kanya mula nang magpa-IVF si Alex. And sabi ni Alex pa quote and quote, I was so pressured na. Pagkatapos sabi ko kay Mikey, sorry. Sabi niya, bakit ka nagsasorry? Ang dami pa nating embryo. Go lang. And very supportive talaga siya, pero hindi niya ipinapakita ang mga emosyon. Pinaramdam niya sa akin na siya ang partner na hindi ipaparamdam sa'yo na kasalanan mo. And naikwento rin ni Alex sa kanyang kapatid na talaga nang ipinagdasal niya kay Lord na sana ibigyan na sila ng anak. Sabi pa ni Alex dun sa nasabing interview, quote and quote, tapos yung minsan natatakot ka ng gumising sa umaga kasi parang shocks, anong magiging result? Ito kasi namang si Alex, may nararamdaman kasi siyang agam-agam nang gumamit ng medical jargon ang kanyang doktor kapag nagpapaliwanag tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pero ang sabi sa kanya ng doktor, maging patient daw sa paghihintay, baka mabagal lang ang development ng kanyang pregnancy. Pag-alala pa ni Alex, quote and quote, first, punta namin, walang nakikita. Tapos may nakitang mass sa fallopian tube. Tapos nakikita ko hindi na maganda yung mga nangyayari. And dagdag pa niya so alam ko na may something wrong doon sa second pregnancy. Sabi nila, we have to wait. Ganon din nangyari sa amin sa first pregnancy namin. We have to wait another week to see. Baka naman it's slow. And bago nga sumapit ang kanyang final check-up parang kinausap daw siya ni Lord. Sabi ni Alex, nung naliligo ko parang bigla akong kinausap ni Lord na parang, why are you in a rush to be pregnant? Why? Tapos naiyak ako kasi parang naisip ko, ba't ako in a rush? Bakit hinihingi ko kay Lord is, Lord, sana bukas pregnant na ako. Sana talagang matuloy na tong pregnancy ko. O ito sabi naman sa kanya ni Tony, quote and quote, ikaw kasi lahat sinasabi, si Alex na yung susunod. Alam mo yung baby shower ko, Alex, ikaw na. Tapos lahat ng video mo, pregnant na si Alex, hindi lang niya sinasabi. And pahayag ni Alex, matapos ang mapait na pinagdaanan, mas tumaas pa ang respeto at paghangan niya sa mga nanay na sumasa ilalim sa IVF procedure para mabuntis. Paalala pa ng vlogger sa mga anak na produkto ng IVF, quote and quote, kapag nag-conceive kayo ng IVF, mahalin nyo ang nanay nyo. Kasi dito makikita ang hardship at ang daming pinagdaanan para lang mabuo ka. Grabe ang respect ko sa mga nanay sa pinagdadaanan nyo. And may mensahe rin si Alex sa mga kababaihan na hindi pa rin makabuo ng anak at sa mga tulad niyang ilang beses nang nakunan. Quote and quote, huwag kayong magagalit kay Lord because may reason talaga. Always pray na ma-comfort kanya. And God always comforts the broken hearted. Tapos, kapag may bad news, sabihin nyo, Lord, be with me. Yakapin nyo ako the whole time para hindi ako masaktan at para hindi ako madurog. Sasabahan ka talaga niya. Samantala, muling pumirma ng exclusive contract si Seth sa Kapamilya Network ABS-CBN nitong nagdaang November 3. Kaya naman asahan na daw ang mas marami pang bonggang projects ni Seth sa susunod na mga buwan at
taon. And nang dahil sa tiwala at suporta ng ABS-CBN at ng kanyang mga fans ay napakarami nang na-achieve at naipundar itong si Seth. Sa naganap na contract signing, ipinalabas ang isang video kung saan ilang mga kapamilya at kaibigan ang bumati at nag-congratulate sa kanya. Sabi ni Seth, after watching the clip, parang mas ginanahan pa siyang magtrabaho. And ito pa pagdadagdag pa ni Seth, quote and unquote, kanina nung narinig ko yung ang sarap sa pakiramdam, nakakabawi, kumbaga full charge ka pang isang taon na energy ulit. And nagpasalamat din siya sa lahat ng taong tumulong at nagmahal at nagtitiwala sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang home network at kanyang mga supporters. Syempre, mula nung magsimula siya sa showbiz ay nariyan pa rin sila hanggang sa ngayon. Super thankful din siya na nabigyan ng pagkakataon na maging host sa noontime show na It's Your Lucky Day, kung saan isa siya sa mga nagsilbing mga lucky stars, and particular na binanggit niya ang mga kasamahan niya sa show na sina Robbie Domingo at Luis Manzano na talaga namang all out ang suporta sa kanya. Pagbabahagi ng binata, quote and quote, noong day 1 namin kinakabahan talaga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, and thankful ako dahil yung mga kasama namin sa It's Your Lucky Day, sobrang welcoming at ginaguide kami, sina Kuya Luis, Kuya Robbie, Ate Melay, and Ate Jenica. Samantala na ibahagi rin ni Seth na marami pa siyang naipundar simula na magtrabaho siya sa showbiz. Quote and quote pinapagawa ko yung bahay ng parents ko and ang sarap lang sa pakiramdam. Ipagyayabang ko po, 21 ako at nabigyan ko ng bahay yung mga magulang ko. Kahit anong mangyari, makakatulog sila. And syempre dahil yon sa ABS-CBN at sa mga boss natin na nagtiwala talaga sa akin, nakikitaan nila ako ng pagsusumikap. At tungkol naman sa mga susunod niyang projects, may niluluto raw ang bossing ng Kapamilya Network para sa kanila ni Francine. Anya, pareho nilang wish ni Francine na makagawa naman ng romantic comedy pagkatapos ng Fractured at Dirty Linen. O ito pa mga ka-chismis, nasa El Salvador na ang ating pambato na si Michelle D para sa kanyang laban sa Miss Universe competition. Sa isang Instagram post nitong November 4, proud na ibinandera ni Michelle ang ilang pictures at videos ng kanyang pagdating sa nasabing bansa. Kabilang na riyan ang kanyang solo pictures habang itinataas ang watawat ng Pilipinas, pati na rin ang pagsalubong sa kanya ng Filipino community sa airport. And makikita din sa post ang picture nila ng creative director ng Miss Universe Philippines na si Jonas Gafford. Wika niya sa IG, quote and quote, touchdown El Salvador. Pagpapatuloy pa ni Michelle, quote and quote, so incredibly grateful that I arrived safe along with my cargo. Maraming salamat, Salvadorians. At ito pa makikita sa kanyang Instagram stories na mukhang enjoy siya nakikipag-bonding sa ilang mga kandidata sa nasabing competition. And ilan lamang sa mga nakasama niya ay sina Miss India, Miss Laos, Miss South Africa, Miss British Virgin Islands, Miss USA, Miss Hungary at marami pang iba. And may IG story din si Michelle na kung saan ay may hawak siyang camera na tila kinukunan ng isang staff. Caption niya quote and quote, caption pa niya, quote and quote, when they know you're good with cameras, MMD as a creative director made it to the universe. Magugunitan natin mga kachismis sa isang interview kay Michelle na handa na siyang sumabak sa nasabing pageant competition. And sabi pa nga niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang magkaroon ng anumang pagkakamali. Tiniyak din ng Miss Universe Philippines sa 2023 na 200% ang ibibigay niya para sa competition. Say niya quote and quote, I'm giving it everything that I have, 200% of myself. I'm dedicating it to my crown. O dagdag pa ng ating pambato sa Miss Universe 2023, quote and quote, I'm working on the different aspects of my campaign just to make sure that when I fly to El Salvador, I'm 100% ready. Walang mahanap na butas. And speaking of that, nanawagan din ang local pageant organization sa publiko na huwag kalimutang iboto si Michelle sa fan vote category upang ma-secure ang kanyang spot sa semifinals. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika.
for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat